Magandang araw mga kababayan, narito ang pinakahuling ulat sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 na oras. Sa ngayon, patuloy na nakaapekto ang Intertropical Convergence Zone sa timog na bahagi ng Mindanao. Ito ang linya ng mga kaulapan na kung saan nagtatagpo ang hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere. Dahil dito, nagkakaroon ng makakapal na kaulapan at mataas ang posibilidad ng mga pag-ulan. Bagamat hindi tuloy-tuloy ang mga pag-ulan, posible itong lumakas lalo na sa gabi at madaling araw, sa mga lugar tulad ng Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Soxargen, at mga lalawigan ng Davao Oriental at Davao Occidental. Pinapayuhan ang lahat na maging alerto sa mga biglaang posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, gayon din sa Visayas, inaasahan pa rin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga panakanakang pag-ulan at localized thunderstorms. Karaniwan namang hindi nagtatagal ang mga pag-ulan na ito. Dulot pa rin ito ng easterlies o hangin nagmumula sa Pacific Ocean, kasama ng localized thunderstorms na madalas mabuo kapag mainit ang panahon at mataas ang moisture sa atmosphere, lalo na sa Luzon. Samantala, sa susunod na 3 hanggang 4 na araw o sa buong linggong ito, wala pang namamataang bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, posible ang pagbuo ng low-pressure area sa labas ng PAR sa loob ng susunod na 5 araw at maaari itong pumasok sa ating nasasakupan pagsapit ng susunod na linggo. Kaya naman mahalagang manatiling nakatutok sa mga susunod na ulat panahon. Ngayong araw sa malaking bahagi pa rin ng bansa, ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang maulap na panahon. Sa madaling araw pa lamang ay may posibilidad na ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Aurora, Quezon, at mga lalawigan ng Mindoro. Pagsapit ng umaga hanggang tanghali, inaasahan ang generally fair weather conditions o mas madalas na maaraw na panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Pagsapit ng tanghali hanggang gabi, mas magiging madalas ang pagbuo ng mga kaulapan lalo na sa Cordillera Region, Calabarzon, Metro Manila at Central Luzon. Posible ring makaranas ng localized thunderstorms na may kasamang pagkulob at pagkidlat. Pinapayuhan ang mga lalabas ng bahay na magbaon ng payong dahil magagamit ito laban sa matinding sikat ng araw sa umaga at sa mga pag-ulan sa hapon at gabi. Sa Metro Manila, inaasahang aabot sa 34 degrees Celsius ang temperatura. Sa Baguio City naman ay mas malamig na maaring umabot hanggang sa 17 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, mananatiling mataas ang temperatura at maaaring umabot sa 37 degrees Celsius. Sa Palawan at malaking bahagi ng Visayas, may posibilidad na rin ng isolated rain shower pagsapit pa lang ng umaga, partikular sa Panay, Northern Negros, at Northern Cebu. Mula umaga hanggang tanghali ay inaasahang mas gaganda naman ang panahon sa Palawan at Visayas. Ngunit pagsapit ng hapon hanggang gabi, muling makararanas ng isolated thunderstorms at panakanakang pag-ulan na kahalintulad ng mga naranasan nitong mga nakaraang araw. Karaniwan lamang itong tumatagal ng halos 1 oras, habang ang malalakas na pag-ulan ay maaaring tumagal lamang ng ilang minuto. Sa Puerto Princesa, inaasahang magiging mainit bukas na may temperaturang aabot hanggang 34 degrees Celsius, habang sa Visayas ay inaasahang hanggang 33 degrees Celsius. Sa Mindanao naman, umaga pa lamang ay may posibilidad na ng maulap na kalangitan at pag-ulan sa Zamboanga Peninsula at sa ilang bahagi ng Bangsamoro Region, Soxargen, at Davao Region dahil pa rin sa epekto ng Intertropical Convergence Zone. Gayunpaman, posible nang humina ang epekto nito pagsapit ng tanghali. Hanggang gabi, localized thunderstorms na lamang ang posibleng maranasan sa malaking bahagi ng Southern Mindanao. Sa Northern Mindanao at Caraga Region, inaasahan naman ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan mula umaga hanggang hapon. Pagsapit ng hapon hanggang gabi, magiging mas madalas ang mga kaulapan at may posibilidad ng pag-ulan na may kasamang pagkulob at pagkidlat. Mainam pa ring magdala ng payong upang makaiwas sa biglaang malalakas na thunderstorms at maging sa matinding init ng panahon kapag tirik ang araw. Sa Zamboanga City, maaaring umabot sa 33 degrees Celsius ang temperatura, habang hanggang 32 degrees Celsius naman sa Davao City. Sa kasalukuyan at sa susunod pang 3 araw, wala namang nakataas na gale warning o sea travel suspension sa alinmang bahagi ng bansa. Kaya sa ngayon ay wala namang dapat ikabahala ang ating mga kababayan na maglalayag. Inaasahan ang generally slight to moderate seas sa karamihan ng baybayin ng bansa, kung saan nasa kalahati hanggang 1 metro lamang ang taas ng mga alon. Gayunpaman, kapag may thunderstorms, maaaring bigla ang lumakas ang mga alon at umabot hanggang halos 2 metro, lalo na sa Northern Luzon at ilang bahagi ng Caraga at Zamboanga Peninsula.